Tara, usap tayo habang naka-break ako. Ang pag-uusapan natin tungkol dun sa mga taong umaalis nasa Canada dahil hindi na nila nakayanan yung buhay dito, or sa ibang rason na bored sila or nahirapan sila. Ako kasi 20 years na ako dito sa Canada, na-establish na namin yung buhay namin dito. So, malaking difference namin at sa mga baguhan na. Kasi, sa mga baguhan kasi ngayon, talagang mahirap para sa kanilang mag-adjust pagdating sa cost of living, pagdating sa buhay dito sa Canada. Ang sasabihin ko lang yung dito para sa Toronto, kasi hindi ko alam yung sa ibang probinsya. So kasi dito, kasalukuyan, talagang mataas ang cost of living, mataas ang renta, pero may mga lugar na pwede kang makakuha ng mas murang renta. Huwag ka lang pumunta ng downtown, talagang papatayin ka doon ng renta mo. Not only that, yung maintenance mo, like yung utilities mo, ikaw na rin ang magbabayad. Pero merong mga apartment na kung ano yung renta, kasama na doon yung tubig at saka yung kuryente, yung gas. So, kasalukuyan, masasabi kong kahit kami, apektado rin sa mga nangyayari ngayong kasalukuyan. Pero alam mo, gaya ng sinabi ko noon, dito kasi, huwag kang mag-stuck dun sa kinalalagyan mo ngayon. Kung pwede ka mag-upgrade ka. Huwag mo ngayon yung sarili mo na like yung dati kong mga kasamahan hanggang ngayon nasa Walmart sila. I'm not against sa trabaho sa Walmart, pero Walmart kasi hindi ganun siya kataas ang sweldo. Hindi ka bubuhayin ng Walmart sa kasalukuyan. So, maraming trabaho na pwede mong applyan na kaya niyang ibigay yung dalawa mong trabaho, yung rate mo dun sa dalawang trabaho. So, nag-start ako sa Walmart, 11 lang ang minimum noon. Pero sinabi ko sa sarili ko, hindi ako pwede mag-stay dito. Midnight pa ako noon, plus $1. So, meron akong $12 per hour. Ang sabi ko noon, kukuha lang talaga ako ng Canadian experience para makapag-apply sa iba. So, after 18 months, ang ginawa ko, nag-apply ako online. So, nakakuha ako sa isang factory ng mga biscuit. Yung Chips Ahoy, yung premium kung nakikita nyo dyan. Nakapag-apply ako doon. So, more than doubled yung rate ko sa Walmart. And then I'm earning that time na $1,000 every week. But ang naging problema doon, nagsara siya because nagtayuan yung mga condo doon sa area. Ngayon parang pinitisyon na siya, so nagsara siya. Pero nung mga time na yun na naririnig na namin na magsasara na siya, naghanap kami ng job online din, and then nagtry ako sa government. So luckily nakakuha ako, and then
15 days lang bali ako nakabakasyon. And then nag-start na ako dito sa City of Toronto. Until now, dito ako nagtatrabaho. So, yun ang sinasabi ko. Maraming trabaho kasing pwede mong pasukan na hindi mo kailangan mag-double job. Matindi ang kompetisyon kung kompetisyon lang talaga matindi. Pero, kaya mo yan. Kaya nyo yan. Ako kinaya. Nakapasok ako, kayo pa kaya. So, ganun lang. Until now, dito pa rin ako sa city. And, I can say secured na ang retirement ko. Wala na akong problema. Maganda ang benepisyo binibigay ng City of Toronto. Yung pension mo, meron kang contribution sa government na pension. Liban doon sa city, may contribution ka din na pension, kaya doble ang pension mo. So, yun ang lagi kong sinasabi noon. Kahit yung mga nakakausap ko dito, huwag kayong mag-stuck sa isang trabaho lang. Ay sa rate nyo ngayon. Yung kung nadilitan kayo doon sa sweldo nyo, hindi nyo kayang mabuhay sa ganun, maghanap kayo, marami dyang trabaho. Maraming trabaho na pwedeng mag-upgrade kayo, kumuha kayo ng mga certificate dyan, ilang buwan lang yan o weeks lang yan, makakuha kayo para makuha mo yung gusto mong trabaho. Sabi mo siya, may kaibigan ako, nagtatrabaho sa TTC, Toronto Transit. Gobyerno din yun. Janitor siya doon. And ang rate niya, $31. Yun housekeeping. Pero $31 na siya. Pero hindi siya pa nakontento doon. So, ang ginawa niya, may nagbigay yung TTC ng training or certificate for 6 months. Kinuha niya, ginrab niya para makapag-upgrade siya, makapunta siya sa electrical something. Ngayon natapos siya. Nasa grade 12, ibig sabihin, grade 12 ng salary, ibig sabihin, nasa $41, $42 yun, hanggang $45 per hour. Ganun lang. Huwag kayong magpaka-stuck dun sa kinalalagay nyo ngayon kung alam nyong hirap kayo. Hindi nyo kailangan gumawa ng trabahong dalawa para lang makover up nyo lahat ng gastusin nyo. Sa una mahirap, pero kung gusto mo talagang makaangat ng konti, i-upgrade mo yung sarili mo. Yun lang ang para sa akin. Kaya yung mga umaalis dito, una pa lang nabugso nila, unang tapak pa lang nila, nahirapan sila, and then nagsisisi na sila, hindi pa nila naranasan yung unang taon, pangalawang taon, pangatlong taon. Alam mo, pag nalampasan mo ang 5 years dito, doon mo masasabi na established ka na. Pero yung unang taon, pangalawang taon, pangatlong taon, mararamdaman mo pa rin na struggle ka pa rin kung mag-i-stay ka sa sitwasyon mo. Yun lang. Maraming salamat. Sana meron kayong natutunan. Thank you.